Okay guys, diabetes ka and may sugat ka sa paa. Mukhang kailangan mong pakinggan itong topic na to. Ready na kayo? Let's start! Good day again guys, this is Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. If you're new here guys, welcome. If you've been here before, thank you again for visiting. So ayun, nag-lecture po kasi kami last week lang regarding diabetes and diabetic foot disease, DM foot. May diabetes ka and may sugat ka sa paa. So these are the 5 most common questions regarding that topic, diabetic foot disease. So, ano nga ba yung diabetic foot and why such a big deal? Siyempre, ang inisip lang po ng mga diabetic nating pasyente, usually may sugat ka. Pero, hindi lang yun yung problema. Most common cause ng napuputulan po ng paa is not by accident. It's due to diabetes. And ito yung pinangtatakot namin sa mga pasyente. Kaya kailangan bantayan mo parati, lalo na kung ikaw ay diabetic na may sugat sa paa. So, 2 main reasons ba't po nangyayari yan. Nerve damage and blood flow. Kasi nga po sa diabetes, nasisira ang inyong nerves lalo na kapag uncontrolled ang inyong blood sugars. Neuropathy, isa ito sa mga microvascular complications of diabetes. Para may topic na ako regarding neuropathy, ilalagay ko na lang po sa description sa baba. Anyway, usually ang symptoms niya ay tingling sensations dun sa paa at kamay mo, or minsan pain, or yung mas madalas po, loss of sensations. Yung nagmamanhid ang inyong paa at kamay. And idagdag mo na yung poor blood flow. Ito nga po yung isang rason. Diabetes can also damage your blood vessels leading to poor blood flow sa inyong mga paa at kamay. So anong nangyayari kapag poor blood flow? Hirap pumunta yung mga nutrients doon sa dulo ng mga ating paa at kamay. So mahirap gumaling yung sugat. Hindi mo pa nararamdaman na may sugat ka. Ayun, double whammy. Mas delikado. Mas pwedeng lumala ang inyong diabetic foot, or in short, yung inyong sugat kapag diabetes ka. So combining these two problems, yun, kailangan nyo pong mas mag-ingat, lalo na kung diabetes ka na hindi controlled ang inyong blood sugar. So Dok, kapag diabetic ako, automatic ba nagkakaroon ako ng diabetic foot problems? Yes and no guys. No, kapag controlled naman yung blood sugar mo, maayos yung foot care mo, and syempre, binabantayan mo parati yung inyong possible complications, hindi lang sa paa, kundi sa kidneys, sa mata, and dun sa mga iba't iba pang complications of diabetes. But yes, pwede ka magkaroon ng problem na to, lalo na kapag may mga risk factors ka bukod sa diabetes. So, ano tong mga to? Siyempre, uncontrolled blood sugar. Sinabi ko na kanina, pag hindi controlled ang blood sugars mo, nasisira niya yung blood flow, nasisira niya yung circulation. Kapag nagkasugat ka, mas increase yung chance na mahirap gumaling ang sugat mo. Number 2, neuropathy. Nasisira nga yung nerves mo, meron kang simptomas ng manhid, tingling sensations, pain, na hindi mo maintindihan dun sa paa mo. Kapag nararamdaman mo yung mga yan, at risk ka rin na magkaroon ng DM foot. History of smoking. So, dun sa mga nagsisigarilyo, kailangan bawasan or itigil mo na ang pagsisigarilyo. Previous foot ulcer or amputation. Kapag nagkaroon ka na ng problema or DM foot before, yung chances mo na magkakaroon ulit ng DM foot in the future is increased. And 5 other microvascular complications. Kapag may problema ng mata mo or kapag may problema ng kidney mo, nephropathy, mataas yung chance na meron ka na ring problema sa iyong nerves and sa maliliit na blood vessels. So kapag pinagsama-sama mo itong mga to, ayun, risk factor ka na para magkaroon ng diabetic foot problems. So alam mo na nga na diabetic ka at risk ka na magkaroon ng diabetic foot disease, ano yung pwede mong gawin para ma-prevent to? Remember guys, prevention is always better than cure, and the number 1 prevention is blood sugar control. O diba, ilang beses ko nang sinabi na pagandahin nyo po yung blood sugar ninyo. Hindi porket wala ka nararamdaman, papabayaan mo yung blood sugar mo. Kasi mas mataas yung blood sugar mo, mas mataas magkaroon ng komplikasyon. And yun nga, yung DM foot or yung hindi gumagaling na sugat, kailangan mong bantayan. So, practical steps. Number 1, tignan mo parati yung paa mo bago ka matulog. Kasi nga kung minsan may neuropathy ka na or hindi mo nararamdaman na may sugat ka na pala, kailangan once or twice a day, usually paggising or bago matulog, check niyo po yung paa ninyo or kamay ninyo para matignan kung meron ka palang sugat na hindi mo alam. Number 2, wash daily. Usually soap and water pwede na. Kung minsan kapag meron kang minor sugat, pwede siguring iodine, but as much as we can, we shy away from alcohol or dun nga sa hydrogen peroxide. Always check with your doctor first pag ganon. Always keep your feet hydrated and clean.
Tama ba yung pagkakasabi ko ng mga yun? Di ba meron po tayong mga nakikitang paa, maraming mga cracks, or masyadong dry po yung paa na yun, source po yun ng infection. Doon nagsisip in yung bacteria. So hopefully, para ma-prevent yung mga yan, bigyan mo ng lotion or yung sabon mo, may moisturizer para mas less yung chance na, yun nga, pumasok po yung bacteria doon sa inyong mga cracks dun sa paa. Wear proper footwear. Kapag usually kasi nakachinelas parate, tapos yung work mo at risk na magkasugat ka sa lugar na yon, ayun, kailangan mo rin bantayan. Comfortable shoes, hindi masyadong masikip, and of course, shoes that will prevent or protect you from having sugat in the future. And lastly, wag mo pong gagamutin ng sarili mo yung sugat mo. O yung mga sinasabi nating amoxicillin dyan na binubudbud sa paa. Hindi po yun binubudbud ha, iniinom po yun. Hopefully, sabihin po yan ng mga doktor nyo kapag nagpa-check up na po kayo. So yun nga, nagkasugat ka sa paa. Ano yung kailangan mong gawin? So if you are a diabetic, syempre always look for it. Bantayan mo, wag mong babaliwalain kasi pag diabetic, mas mataas nga yung chance na hindi gumaling yung sugat mo. Pero para mas ma-prevent mo or mas maiwasan yung paglala niya, yun nga, clean the wound syempre. Soap and water pwede na. Again, katulad dun sa prevention, iodine may or may not use it, but as much as possible, ayaw namin yung hydrogen peroxide or yung alcohol na directly mo nilalagay dun sa paa. Isama mo na nga rin yung amoxicillin or yung mga antibiotic na binubudbud niyo po. Sana wag mong gawin yon. You may cover your wound kapag yung trabaho mo parating expose yung paa mo sa mga bakterya or sa places na madudumi. Pero kung nasa bahay ka lang naman, kahit hindi mo na po takpan. Next thing, always take a picture. Ito, sinasabi ko sa mga pasyente, picturean nyo parati yung mga sugat ninyo para everyday nababantayan mo kung lumalala nga yung sugat or hindi. And kung lumalala nga, please check up with your doctor. Kasi doon nila titignan kung kailangan ka bang mag-antibiotic via oral or malala na via IV or kailangang linisin at magpa-check up sa mga surgeons natin. Doon babantayan at titignan ng inyong doctors kung ano yung mas magandang management doon sa inyong paa. So speaking of doctors, ano yung mga doktor na kailangan nyo puntahan? Siyempre, kung diabetic po yung problem nyo, magpatingin po kayo sa endocrinologist dyan sa inyong malapit na doktor, or kung sa tingin nyo kailangan nyo na pupuntahan yung mga ibang specialista like yung vascular surgeons or yung any other primary care doctors ninyo. Sometimes kami po, nire-refer po namin sa mga vascular cardiologist para matingnan ano pa yung mga pwedeng gawin or pwedeng ibigay na gamot para mas mag-improve yung blood flow. Or doon na nga sa ating mga surgeons. Kasi doon nila titingnan kung kailangan na bang linisin, kayurin yung sugat mo. Or worst comes to worst, baka naman kailangan, yun nga, putulin. Pero wag naman sana. But our job as your primary doctor or endocrinologist is to optimize your blood sugar control. I cannot stress this enough. Kailangan maganda yung blood sugar mo para mas mapaganda yung paggaling ng inyong sugat. Manage other underlying conditions. Kung high blood ka, kailangan makontrol din yun. Kapag may cholesterol problems ka, kailangan makontrol din yun. Kapag mataas ang uric acid mo, kailangan din pong makontrol yun. Kasi mas marami kang problema sa katawan, mas mataas yung chance na maging malala ang inyong diabetic foot disease. So kailangan overall, dapat ginagamot po siya. And last, syempre, katulad ng sabi ko kanina, coordinate with other medical specialties para mas overall matingnan kung ano yung dapat gawin sa'yo. Okay na ba sa bahay lang, inom ka ng gamot, kailangan mo mag-IV antibiotics to the hospital, or worst comes to worst, kailangan ng surgical procedure. So, 3 things na most important siguro na sinasabi ko sa pasyente ko: blood sugar control, always check your paa, picturean araw-araw yung sugat kung kailangan, and immediately seek a doctor kapag merong lumalala na sugat. O guys, pag may questions and concerns regarding diabetes na diabetic foot problems, please comment nyo lang sa baba, tatry natin yung sagutan. And of course guys, please like and share and subscribe para mas marami tayong matulungan. Okay, I think that's it. This has been Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist, signing out.